Napikon! Ito, reactionan natin kagad ito. Napikon talaga itong si... Pikon pala talaga ito, no? I think lahat ng mga tulfo na to, itong magkakapatid mga pikon mga to. Tignan natin. Oh, ngayon, kine-question ako ng mga ilang mga vlogger. Oops! Kine-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Oh, paano naging troll? Diyos ko po. We're existing troll. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang... Wala. Manloloko ka eh. Mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging ano? TNT ko ho. Ay nako, TNT pa lang, meron kang nilabag na batas. Don't tell me, tulfo, na yung pagiging TNT ay gawaing mabuti po yun. Pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Actually, undocumented, hindi po gawang mabuti po yun. Marami po, di ba po, nasa batas natin na hindi ka pwedeng lumabas ng Pilipinas, kaya nga maraming na-offload eh. Kasi lalabas ng Pilipinas na tourist. Tapos maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Which is, yun yung ginawa mo. I mean, dito muna tayo sa undocumented na angulo kasi sabi mo undocumented ka. So, ibig mong sabihin, nilusutan mo ang airport ng Pilipinas, ang bureau, ang immigration ng Pilipinas. Ang sinabi mo, magtutur ka lang sa Aremika. Yung pala, pagdating mo sa Aremika, para may mapakain ka sa sinasabi mong mga 10 anak mo sa iba't ibang babae, kinailangan mong manggoyo at ginuyo mo ang mga Amerikano. Tama po yun. Dalawa ang ginuyo mo dito, ang immigration ng Pilipinas at ang Amerika. Isa ka pong isang manggugoyo. Manloloko ka eh. Kasi, ang daming mga na-offload. Ako nga, subok ka nang na-offload eh. Kasi sasabihin nila, oh, magtutur ka lang naman doon para maghanap ng trabaho. Itong ginawa nitong mokong na to. May mapakain lang daw sa kanyang anak. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na ginawa ko lang naman ho yun. Magtrabaho? Para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Sa pamamagitan ng panloloko. Napakasimple at napakalinaw. Gumawa ka ng isang kabalbalan, hindi ka sumunod sa tamang proseso. Marami tayong mga kababayan, especially noong araw, nung hindi pa panahon ni Duterte, na katakot-takot na placement fee ang binayaran ng mga Pilipino magkaroon lang ng trabaho sa ibang bansa. Ang placement fee, tumataginting na 100,000 mahigit. Tapos ikaw, magkukunwari magturista, hindi ka sumunod sa tamang proseso, hindi ka dumaan sa POEA, hindi ka dumaan sa mga medical, hindi ka dumaan sa mga orientation, yung magkaroon ka muna ng visa at working contract, working bago ka pumunta sa ibang bansa. Anong ginawa mo? Turista kuno. So, anong ginawa mo? Hindi ka, alam mo yun, kasi sabi mo, undocumented ka eh. Pero, meron tayong, merong pruweba na ikaw ay nanggoyo. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Ayan. Eto, niloko mo ang Amerika by using fake passport. Hindi ko nga alam. Hindi natin alam kung ano ba talagang ginawa mo. Nakipagkasal ka ba or nameke ba kayo ng fake marriage sa Amerika para magkaroon ng ang tawag dito citizenship sa Amerika by using another name in the name of Erich. Pangalan pa ng babae, Erich Gonzalez, di ba? Erich Gonzalez is babae. Erich Sylvester
Tulfo. So, doon pa lang, panloloko, pamimiki po yun. So, ibig mong sabihin, sabi mo, kasalanan ho ba na gawin ko ito para lang may maipakain ako sa mga anak ko? Kung ako yung mga anak mo, sisisihin pa kita. Sana hindi mo na lang kami binuhay. Sana hindi mo na lang kami pinakain na galing naman sa masama ang pinakain mo sa amin. Wala kaming choice Kung alam lang naman pala namin ang pinapakain mo sa amin, galing sa kalokohan, abay, mabuti na lang mamatay kami sa gutom. Tapos ngayon i-justify mo, kasalanan ho ba na ganito? Talagang kasalanan. Kasi, eto, tingnan nyo mga kababayan, hindi man niya ito in-acknowledge, hindi man niya ito sinagot. Ang sinabi lang niya, undocumented daw siya, which is, hindi naman yun yung totoo. Ayan nameke siya. Fake, falsification ang ginawa niya, malaking pong kasalanan yan sa batas. Kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Guilty ka. Kung guilty ka sa panluloko, wala kang karapatang tumakbo at mamuno. Hindi ba't na-issue ka pa nga Anong na-issue sa'yo nung ikaw ay i-appoint ng DSWD Secretary? In-issue sa'yo yung pagkakaroon mo ng 10 anak sa 4 na mga babae. Panoorin natin to. Profile, Surigao del Norte 2nd District Representative Johnny Pimentel could not help but notice Tulfo's declaration that he has 10 children from 4 different women. Good! Suppose you have a very colorful love life secretary. And there were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers? Yes, we're in good terms, including all my children. Some of them are in the United States and some are here. Some of them in the United States. Pimentel went on raising the possibility that the secretary could meet more women in his line of work. Talaga totoo yun. Pwede yun. Kasi tingnan nyo, gusto niyang tulungan yung mga single parent. Wow. Patay tayo buti na lang hindi natuloy ito maging secretary kasi isa sa focus niya isa yung mga single parents na nagkakaproblema na may mga bastardo nilang ex. Nagtawag sa'yo, di ba? Bastardo nilang ex. Anong ginawa mo? Iniwan mo yung 4 na babae. Nagkaroon ka ng 10 anak sa 4 na babae. Tapos, kukundinahin mo yung mga single parent, yung mga bastardo. Nagkaroon nilang ex, yung bastardo na mga ama ng kanilang mga anak. Bastardo. Isa ka yun. Ikaw yun. I-address mo yung problema ng bayan sa mga bastardo ng ama na iniwan ng kanilang mga anak. Ikaw, guilty ka dun. Anong karapatan mo? Anong karapatan? Do you have the moral ascendancy to do this concentration sa pagiging DSWD? Baka mamaya babaihin mo pa yung mga single parent na yan. Patay tayo. Buti na lang nakita ito ng CA. Kung pa magiging sagabal sa trabaho mo yun, na marami kang makikilalang babae? Tingnan mo yung tawa niya. Tawang guilty. Ayun na. It happened, Mr. Chair, Your Honor, when I was younger, when I was in the media. And see? Aminado siya. Media pa lang siya. He took advantage yung pagiging media niya para mambabae ng mambabae. Paano pa kaya kapag siya ay nasa Senado? 'Di ba? Paano pa kaya kung magiging DSWD secretary siya at ang isang focus niya daw ay yung mga single parent? Sa dinami-dami ng pwede mong pag-focusan pagiging DSWD secretary, mga single parent pa. Pero ito lang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas. Hindi paglabag ng batas yung falsification? Hindi ba paglabag yung sa batas yung pagiging undocumented mo? Hindi ba paglabag sa batas yung pinekem o yung nagsinungaling ka sa immigration na ikaw ang magtutur? Hindi ba paglabag sa batas na hindi mo sinunod ang proseso ng pagiging OFW? Hindi ka may tuturing na OFW kasi pamimeke, peke, wala kang POAA, wala kang OWA, hindi ka sumunod at wala kang ambag sa Pilipinas bilang OFW. Unlike namin, meron kaming OWA, meron kaming OEC, kumbaga, sumunod kami sa batas. Dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang... Hindi pwede sa Senado ang sinungaling.
Wala daw siyang niloko ni isang tao. Yung 4 na babae, hindi mo ba niloko? Eh, yung mga immigration, di mo ba niloko yon? Ha? Galing galing. Kung Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako. Erich Sylvester Tulfo, hindi ba panluloko yun? Falsification. Ayan aminado ka. Ayan I, Erwin Tulfo, aka Erich Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport's revocation. Pirma mo yan, mukong kang. Balasubas ka. Ayan. Tanggapin mo ang mga lingwahe mo. Ibabalik namin sa'yo. Balasubas kang, kupal ka ba? Wala po akong inistapa. Anong istapa? Istapa na yun. Inistapan mo ngayon. Inistapan nyo ngayong, ibalik nyo yung 60 million na ginamit ninyo sa inyong programa ni Ben Tulfo. Istafa yun. Panloloko at pangangam-kam. Ibalik nyo yung pera ng bayan. 60 million po. Akong in-scam ng mga Pilipino. In-scam mo mga Pilipino. Maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko. Galing sa kapagod at pawis o galing sa panloloko at panggugoy at pamemeke, falsification. Madumi po ang pinanggalingan ng ipinangkakain mo sa mga anak mo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 paano ka mahihiya? Ang kapal ng pagmumukha mo. Yes. Hindi po ipinangangalan. Mukha mo balang kapal-kapal. Dakan ng mga mga undocumented alien. Anong alien? Walang alien na word. Alien po yun, hindi alien. Anong alien? Ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Once upon a time nanggugoyo ako. Once upon a time illegal alien ako. Andun na yung term na illegal. Don't tell me yung illegal is legal. Kaya nga illegal Illegal ka po. Ibig sabihin, lumabag ka sa batas. Yang itatak mo sa hinayupak mong kukote mong balasubas kang, kupal ka, gago ka. Ayan. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented. Nagtrabaho ako ng madumi. Yung ibang mga kababayan natin, karamihan si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Walang papel? Tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Cuba. So pinopromote mo pa? Mabuti ngayon, marami kayong matatakbuhan na magiging illegal alien kayo. Mabuti ngayon, hindi lang Arimika ang pwedeng mag-undocumented. So, magiging thankful pa yung mga Pilipino ngayon na tumatakas na nagiging undocumented. Pinopromote mo pa, Chong. Papunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hindi pwede dito undocumented. Dito sa Hong Kong, sumusunod po kami sa batas. Hindi kagaya mo natatakbong senador, hindi ka sumunod sa batas, may history ng panggugoyo. Harang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. Ikaw yun. Guilty ka dun. Hindi ko nasisisi yun, Bayaljo. Hindi mo masisisi sa okay pa lang yun. Pupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun. Anong ginawa mo? Nagwalang hiya ka. Mameke ka, magpakasal ka doon para lang magkaroon ng citizenship. Isa kang manloloko. Yun lang yun. Huwag ka na magdahilan. Huwag ka na magrason. Huwag mo nang i-justify yung panloloko mo. Ang katulad mo, okay, kasama na yung kapatid mo, hindi kayo nararapat sa Senado.